Lagdaan mo na itong mga papeles ng pagpapawalang bisa, at malaya ka na, mariing wika ni Glenn sa kanyang asawa. Salamat. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita pa, at malaya ka nang pakasalan siya, nakangiting sagot ni Emilyn sa kanyang asawa. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ni Glenn sa kanyang asawa. Alam ko kung bakit mo ito ginagawa. Dahil sa kanya, di ba? Dahil mahal na mahal mo siya. At alam kong hindi mo kayang mawala siya sa buhay mo dahil bata pa lang kayo, mahal mo na siya. Hindi lang kayo nagkatuluyan dahil ipinakasal ka sa akin. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako hahadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo dahil alam kong kahit asawa mo ako, hindi mo pa rin ako magawang mahalin dahil sa kanya. Matapos lagdaan ang mga papeles ng pagpapawalang bisa, humalik muna si Emilyn sa noo ng asawa niya bago siya umalis. Fred, pwede mo ba akong sunduin dito? Pakiusap ni Emilyn sa kanyang kapatid. Nasaan ka? Sabihin mo sa akin at hintayin mo ako dyan. Pagkatapos sabihin ang kanyang lokasyon, matiyagang naghintay si Emilyn hanggang sa isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat niya. Pasensya na, medyo natagalan. Sumakay ka na, ako na ang bahala sa mga bagahe mo. Pumasok na sa kotse si Emilyn habang hinihintay ang kanyang kapatid. Sa wakas, nakapagdesisyon ka na ring iwan siya. Ayos lang ang magmahal, sweetie, pero hindi ayos ang magpakatanga ka. Buntis ako, Fred. Kaya gusto kong lumayo sa kanya dahil bawal sa akin ang ma-stress. Nagulat ang kapatid dahil sa narinig, at nang makitang malungkot ang kapatid ay saka palang ngumiti ng pilit si Fred. Pamangkin ko ang batang yan at kung may mangyaring masama sa kanya, masasaktan din ako. Tumango lang si Emily habang hindi niya mapigilang tumulo ang kanyang mga luha. Napakasakit para kay Emilyn ang nangyari sa kanya. Kung kailan siya nagbuntis saka pa nagdesisyon si Glenn na makipaghiwalay sa kanya. Alam naman niya ang dahilan nito, pero masakit pa rin sa kanya na ang taong mahal niya ay hindi siya kayang mahalin at napilitan siyang lagdaan ang mga papeles ng pagpapawalang bisa. Dahil kapag nagtagal pa siya roon, baka makagawa pa siya ng hindi maganda na siyang dahilan para malaglag ang anak niya. Makasarili na kung makasarili, pero ayaw niyang malaman pa ni Glenn na may anak sila dahil ayaw niyang mapilitan itong bumalik sa kanya dahil sa anak nila. Hinayaan lang siya ni Fred na umiyak hanggang sa makapasok sila sa isang eksklusibong subdibisyon kung saan pagmamay-ari nila at nandoon ang bahay nila. Maligayang pagbabalik, apo, nakangiting bati ng isang matanda kay Emilyn nang makapasok siya sa loob ng bahay. Mano po, lolo. Kaawaan ka ng Diyos. Masaya ako't nandito ka na ulit, ngunit malungkot pa rin ako na hindi mo nagawang makuha ang puso niya sa loob ng 2 taon. Hindi mo na siguro ako masisisi dahil kagustuhan mo ang makasal sa kanya. Tinupad ko lang ang kagustuhan mo. Ngayon na dumating na ang araw na kailangan mo na siyang iwan, panahon na rin siguro na ang gusto ko naman ang masusunod, makahulugan ang sabi ng matanda. Pansamantala na lang muna akong magpapatakbo sa kumpanya, Lo. Buntis si Emilyn sa apo niyo sa tuhod, at bawal sa kanya ang ma-stress ngayon. Aba talaga? May apo na ako sa tuhod. Abay matanda na nga pala talaga ako, nakangiting sabi ng matanda. Hindi ka po galit, Lo, takang tanong ni Emilyn sa kanyang abuelo. Abay, bakit naman ako magagalit sa'yo, apo? Mabuti nga yun at bago ako sumakabilang buhay, makikita ko pa ang apo ko sa tuhod. Nakahinga ng maluwag si Emilyn sa sinabi ng lolo niya, habang hinahaplos ang manipis pa niyang tiyan. Mag-iingat ka roon palagi. Tumawag ka palagi sa akin kung may problema. Alam mo namang hindi kita matitiis. Salamat, Fred. Yumakap lang si Emilyn sa kapatid niya saka siya pumasok sa loob ng airport. Hindi na sumama si Fred sa kanya dahil may agarang meeting sa kumpanya at ipakikilala rin siya ng lolo niya bilang pansamantalang CEO habang wala pa si Emilyn na siyang talagang nakatakdang maging CEO ng Evans Group of Companies. Samantala, sa mansyon ng mga Gregorio ay masayang humiga sa kama ni Glenn si Summer nang ibahay na siya nito. Babe, kailan tayo magpapakasal? Malambing niyang tanong sa lalaki. Sa lalong madaling panahon, babe. Magpapakasal na tayo, sabay yakap niya sa kanyang nobya. Halos tumalo naman si Summer sa narinig na sinabi ng lalaki. Salamat, babe. Mahal kita. Mahal din kita, babe, sabay halik niya sa dalaga. Kaagad namang tumugon si Summer,
at hindi niya hinayaan na walang mangyari sa kanila ng lalaki sa oras na yun. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Tuluyan ng kinasal si Glenn kay Summer. Kahit hindi magarbo ang kasal, masaya pa rin siya dahil sa wakas ay natupad na ang pangarap niyang ikasal kay Glenn. Pagkaraan ng 6 na taon, handa ka na ba? Nakangiting tanong ni Fred kay Emmeline. Tumango si Emmeline. Handang-handa na ako, Fred. Handa na akong maging CEO ng Evans Group of Companies. Mabuti. Huwag kang mag-alala, ako pa rin naman ang tagapayo mo at personal assistant. Excited na ako. Sigurado akong marami ngayon ang magugulat, lalo na ang dating asawa mo dahil hindi nila alam ang tunay mong pagkatao na isa ka palang Evans at hindi Evans ang totoo mong apelyido, nakangiting sabi ni Fred. Tara na. Sabay na naglakad ang magkapatid papasok sa isang event na inihanda ng lolo niya para sa kanya. Ilang linggo nang dumating sa Pilipinas si Emmeline at ang anak niya, pero ngayon lang siya nabigyan ng welcome party kasabay ng pagpapakilala sa lahat na siya na ang CEO ng Evans Group of Companies. Marami ang imbitado sa naturang welcome party, mga kasosyo nila sa negosyo, at ang mga Gregorio ay imbitado rin. Babe, ang yaman talaga ng mga Evans, no? Mayaman ka na, pero hindi natin sila mapapantayan. At ang ipinakilalang bagong CEO na kararating lang galing sa ibang bansa. Nagtataka ako kung sino yun. Wala kasi akong alam na may kapatid ang CEO na si Fred Evans. Narinig kong kapatid daw ni Emma Evans ang papalit sa kanya pero hindi ko pa nakikita kung sinong babaeng yun. Kausap nga iyon ni Emma Evans kanina, pero hindi ko makita ang mukha dahil nakatalikod sa akin, daldal ni Summer sa asawa niya. Pero wala sa kanyang atensyon ang asawa dahil parang minamatyagan niya ang isang tao na matagal na niyang hindi nakikita. Kaya wala sa sariling iniwan ni Glenn si Summer at nilapitan ang babae na nakatalikod sa kanila. Emmeline, tawag niya sa pangalan nito. Pero paglingon ng babae sa kanya ay kaagad siyang humingi ng tawad rito. Ah, sorry, miss. Akala ko yung kakilala ko. Nakaunawang tumango naman ang babae sa kanya. Sino ba yung nilapitan mo't iniwan mo na lang ako nang walang paalam? Inis na tanong ni Summer sa asawa niya. Wala. Akala ko siya yung kakilala ko. Ipinaghila niya ng upuan ang asawa saka siya tumabi ng upo rito. Kakilala, o akala mo siya si Emmeline? Akala mo ba hindi ko alam na hinahanap mo pa rin siya, Glenn? Asawa mo ako, pero... Tumahimik ka, Summer, may diin na banta ni Glenn sa asawa niya. Kaagad namang natahimik si Summer nang makitang madilim na ang mukha ni Glenn. Nagsimula na ang party. Nagsimula na rin magsalita ang MC sa harap. Lahat ng atensyon ng mga naroroon ay nakatuon sa stage nang magsalita ang dating chairman, ang lolo ni Emmeline. Pagkatapos nitong magsalita, tinawag na niya ang kanyang apo na siyang upo bilang CEO kapalit niya. Maligayang pagdating sa bagong CEO ng Evans Group of Companies, Miss Emmeline Evans. Maingay na palakpakan ang sumalubong kay Emmeline nang ihatid siya ni Fred sa taas ng stage. Habang si Summer at Glenn ay hindi makagalaw sa kinaupuan nila, lalo na si Glenn na halos hindi na humiwalay ang tingin sa babaeng nagsasalita.